Habang namimitas ng mga tanim nilang gulay, ay pasipol-sipol pa ang batang si Popoy. Tuwang-tuwa siya dahil doble ang ani nila ngayon kumpara sa mga nakaraang araw. Nakakatatlong basket na siya ng talong at okra, tig-2 basket ng patola at upo, 10 pirasong kalabasa at tig-1 basket ng sitaw at sigarilyas. Bukod pa roon, meron din siyang bunga at talbos ng kamote at ilang pirasong papaya. Bagamat iniisip niya kung paano pagkakasyahin ang lahat ng yon sa kanyang kariton, hindi pa rin maitago ang saya sa mukha niya habang pinagmamasdan ang mga naaning gulay. Aba, ang dami nating ani ngayon, Apo. Epektibong ang pampataba ang ibinigay ni Elias. Abay, ngayon lang tayo nag-ani ng ganito karami. Oo nga po, Lola. Dumoble rin po ang bunga ng mga pananim natin. Ang dami ko na po napitas, pero tignan niyo po, ang dami pa rin pipitasin. Nakakatuwagan tignan na hitik sa bunga itong mga tanim natin, Apo. Abay, nakakatanggal ng pagod. Sulit lahat ng pagod natin at paghihirap. Baka sa ibang araw ko na po pipitasin ng iba, Lola. Masyado na pong marami. Hindi na po magkakasya sa kariton ko. Tsaka baka mahirap na pong itulak. O sige, Popoy. Ikaw na bahala. Kung saka hindi mahihirapan, doon ka. Hindi na muling nagsalita pa si Popoy. Sa halip ay isa-isa niyang binuhat ang mga basket na may laman na gulay at maayos na isinalansan sa kanyang kariton. Ang mga inaning pananim ay dadali niya sa pinakamalapit na palengke para ibenta sa mga nagtitinda ng gulay dahil binibigay niya lang ang mga yon sa mababang halaga. Madalas na pag-agawan ang paninda niya. Kung minsan pa nga, sa daan pa lang ay may mga bumibili na sa kanya. Ang perang kinikita naman niya sa maliit nilang kabuhayan ay siyang ipinangtutustos nila sa mga pang-araw-araw nilang pangangailangan at gamot ng kanyang Lola Ising na siyang tanging kasama niya sa kanyang buhay. Ang matanda ang nag-alaga sa kanya simula nung sanggol pa lamang siya. Ayon sa kanyang lola, 6 na buwan pa lang siya nang maulila siya sa mga magulang. Natuklaw ng ahas ang kanyang tatay habang ito ay nangangahoy at nagpakamatay naman ang kanyang nanay dahil hindi nito matanggap na wala na ang lalaking iniibig nito. Gusto niyang magtanim ng galit sa ginawa ng ina dahil hindi siya nito inalala, pero naisip niyang wala rin namang magbabago kahit na kamuhian pa niya ang kanyang ina. Pasalamat na lang siya dahil meron siyang lola na kumupkup sa kanya. Kahit ulila na siya sa mga magulang, ni minsan naman ay hindi niya naramdaman yon dahil pinuno siya nito ng pagmamahal. 6 na taon pa lang siya ay tumutulong na siya sa kanyang lola sa pagtatanim. Dati ay isinasama siya nito tuwing magbebenta ng gulay sa palengke. Nang tumungtong siya sa edad na 9, nagsimulang magkaroon ng karamdaman ang kanyang lola. Kaya napagpasya niyang siya na ang gagawa ng mga bagay na dati nitong ginagawa. Aminado siyang nahirapan siya nung una, pero nang tumagal ay nasanay na lang din siya. Ginawa niyang inspirasyon at lakas ang pagmamahal ng kanyang lola sa kanya. Sa edad na 10, batak na sa trabaho si Popoy. Sa kabubuhat niya ng mga mabibigat, meron siyang muscle sa kanyang katawan, lalong-lalo na ang mga braso niya at binti. Karamihan sa mga nakikilala niya ay hindi naniniwala na 10 taong gulang pa lamang siya dahil maihahalin tulad na sa katawan ng isang ganap na binata ang kanyang kilos at pangangatawan. Lola, may gusto po ba kayong ipabili maliban po sa gamot? Tanong ni Popoy sa kanyang lola matapos niyang maisalansan ang mga basket ng gulay. Wala na, Apo. Ikaw, baka may gusto kang bilhin. Hindi ba nabanggit mo dati na may gusto kang bilhin na comics? Sige na, bilhin mo na, Apo. Matagal mo nang gustong bilhin yon, di ba? Talaga po, Lola?
Pwede na po akong bumili. Oo nga, Apo. Tutal marami tayong ani ngayon. Regalo mo na lamang yon sa iyong sarili. Haya, sige na, bumili ka na. Naku, maraming salamat po, Lola. Pakis nga po. Ay, nako talagang itong batang ire. Abay, napakalambing. Hindi maikubli ang saya sa boses ni Popoy habang nagsasalita. Mabibili na rin niya sa wakas ang gusto niya. Ang naturang comics na tinutukoy ng kanyang lola ay ang librong pambata na matagal na niyang gustong bilhin. Isa yung kwento patungkol sa isang batang may superpower na kidlat. Tuwing napapadpad siya sa kabayanan, palagi siyang sumisilip sa isang pwesto na nagtitinda ng mga comics. Subalit dahil walang sapat na pera, hanggang tingin na lang siya palagi. Lola, aalis na po ako ah. O sige, Apo. Mag-iingat ka, ha? Huwag kung saan-saan pupunta. Opo. Hindi pa man tuluyang nakakalabas si Popoy sa kanilang bakuran nang may humintong isang lumang truck sa tapat nila. Ang nagmamaneho ng naturang truck ay si Mang Elias, tauhan ng kanilang mayor. Magandang araw po sa inyo, Lola Ising! Popoy! Bumaba ang lalaki sa truck at naglakad palapit sa kanila. Kayo pala, Mang Elias. Magandang araw din po sa inyo. Magandang araw din sa'yo, Elias. Ano't napasugod ka ng maaga? Sinadya ko po talagang pumunta ng maaga para maabutan ko po itong si Popoy. Ha? Ako po, Mang Elias? Bakit naman po? Inutusan ako ni Mayor na bilhin na lang lahat ng mga naanin yung gulay ngayon. Ipapamigay raw niya sa mga kababaryo natin. At para na rin daw, hindi na kayo mahirapan pa na dalhin sa palengke yung mga yon. Hindi makapaniwala si Popoy sa kanyang narinig. Ganon din ang kanyang lola. Kailan lang kasi ay nagkaroon ng sagutan ang kanyang lola at si Mayor. Ipinagpipilitan kasi ng kanilang alkalde na pag-aari umano nito ang malawak na lupain na kanilang pinagtataniman, pati na rin ang kinatitirikan ng kanilang bahay. Gusto nito na umalis sila dahil balak daw umano nitong magpatayo ng pabrika na makapagbibigay ng karagdagang trabaho sa mga kababaryo nila. Hindi pumayag ang kanyang lola dahil yun na lamang ang meron sila, kung kaya't nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng dalawa. Ano ka mo, Elias? Abe, tama ba naririnig ko? Hindi ba ako nabibingi? Bibilhin ka mo ni Mayor itong mga gulay namin. Abe, anong nakain ng amo mo? At bigla siyang nagmalasakit sa amin. Yun po ang utos niya sa akin eh. Sumusunod lamang po ko, Lola Ising. Ang sabi po niya, simula raw ngayon ay siya na po ang bibili ng mga gulay ninyo. Lola, baka naman po bumabawi lang po si Mayor. Mabuti naman po't mukhang wala na siyang balak na kunin sa atin itong lupa natin. Abay, kung ganun nga, abay, mabuti naman. O siya, sige. Kung yan ang gusto niya, ikarga mo na ang mga yan sa likod ng sasakyan na po. Sige po, Lola. Mang Elias, ikakarga ko na po ah. O sige, sige. Dali-daling tumalima si Popoy at isa-isang binuhat ang mga basket upang isakay sa likuran ng truck. Nang matapos, ay muli siyang lumapit sa dalawa. Mang Elias, Lola, tapos na po. Naikarga ko na po lahat. Aba, ang bilis ah. Salamat, Popoy ah. Nag-usap na kami ng lola mo tungkol sa presyo. Nabayaran ko na rin. Sige po. Siya nga pala, marami pong salamat sa pampataba po na ibinigay niyo, Mang Elias ah. Dahil po ron, kaya marami po kaming ani ngayon. Yun lang ba? Wala yun, wag mo nang isipin yun, Popoy. Ang totoo niyan eh, galing yun kay Mayor. Siya ang bumili nun at pinabigay sa inyo. Mukhang tama ka, baka gusto niyang bumawi sa inyo. Pasensya na kung hindi ko kagad sinabi eh. Baka kasi hindi niyo tanggapin kapag nalaman yung galing sa kanya eh. Tama ka. Hindi talaga namin tatanggapin kung alam ko lang na sa kanya galing yon.
Pero dahil nangyari na at napakinabangan na namin, pakisabi na lamang kay Mayor na maraming salamat. Ay, sige ho. Makakarating po sa kanya, Lola Ising. Paano ho? Mauuna na po ako. Tumangulang ang kanyang Lola Ising. Mang Elias, marami pong salamat uli Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho. Salamat din, Popoy. Maiwan ko na muna kayo. Pagkasabi nun, ay sumakay na ang lalaki at bago pa andarin ang sasakyan, ay kumaway muna ito sa kanila. Sinundan nila ng tingin ang papalayong truck at saka lang sila pumasok sa loob ng kanilang bahay nang tuluyan na yung mawala sa kanilang paningin. Lola Ising, masama pa rin po ba ang loob mo kay Mayor? Oo, Apo. Hindi porket binigyan niya tayo ng pampataba at binili niya ang mga gulay natin, ay mawawala na kagad ang galit ko sa kanya. Hindi basta-basta mawawala sa isip ko ang ginawa niya dati sa atin. Naiintindihan ko naman po, Lola Ising, kung saan po nanggagaling ang galit nyo. Pero aminin niyo po, ang ganda po ng ginawa niyang pambawi sa atin, Hindi na tayo magpapakahirap na magbenta ng gulay simula ngayon. Tama ka, Apo. Mabuti naman at mukhang wala na siyang balak na ituloy ang plano niya. Ayos! Nasagot na po ang gabi-gabi nating pagdarasal, Lola Ising. Makakatulog na po ulit tayo ng mapayapa, lalo na po ikaw. Tama ka. Mapapanatag na rin sa wakas ang loob ko, Apo. Natakot ako na baka makuha sa atin itong lupa na iniwan sa atin ng lolo mo. Ito na lang ang alaala na naiwan niya sa atin. Pero Lola, totoo po ba talaga na pag-aari po ng gobyerno tong lupa natin? Noon na po. Pero sa pagkakaalam ko, ibinigay na ito sa atin ng dating alkalde. Sinabi niya noon na pag-aari na nating mga magsasaka ang kanya-kanyang lupa na sinasaka natin. Nang sa ganun daw may mapagtamnan tayo at mapagkunan na mapagkakakitaan. Kung wala man naging kasulatan, marami naman sa amin ang umaasa at pinanghawakan ang sinabing yon ng dating mayor. Kung ganun po, parang gusto pong bawiin ni Mayor tong lupa na ibinigay sa atin ng dati nating mayor, Lola. Kung sakali po palang ipilit niyang gusto niya, ay wala tayong magagawa dahil wala naman pong kasulatan. Oo, Apo, ganun na nga. Kaya nga nabahala ko na gusto. Mabuti na lang at mukhang naisip niya kung gaano siya magiging masama sa paningin ng lahat. Kaya marahil hindi na niya ipinilit ang kanyang gusto. Kaya nga po, Lola. Ngayon po, wala na po tayong problema. Hindi na po mawawala sa atin itong lupa at hindi na rin po tayo magpapakahirap na magbenta ng mga pananim natin dun po sa palengke. At dahil dyan, Popoy, magbihis ka at may pupuntahan tayo. Dali, magmadali ka, bago pa magbago ang isip ko. Ha? Saan naman po tayo pupunta, Lola? Hindi ba may gusto kang bilhin na comics ka mo? Sasamahan kita, Apo. Dahil sa narinig, nagmamadaling nagtungo sa maliit nilang silid si Popoy at nang lumabas siya ay nakabihis na siya. Makalipas ang ilang sandali ay tinatahak na nila ang daan papuntang bayan. Dahil may kalayuan at ayaw niyang mapagod ang kanyang lola sa paglalakad, sumakay na sila ng tricycle pagdating nila sa paradahan. Nang dumaan ang sinasakyan nila sa maliit na barangay hall, ay nakita nilang kasalukuyang ipinamimigay ng ilang opisyal ang mga gulay na binili sa kanila ni Mayor. Napuno ng saya ang batang isipan ni Popoy dahil sa isiping sa kanila galing ang mga naturang gulay. Pagdating nila sa bayan, sumaglit muna sila sa simbahan para magdasal bago tumuloy sa kanilang pupuntahan. Gaya ng ipinangako ng kanyang Lola Ising, ibinili siya nito ng comics na gusto niya at may bonus pang maskara. Ang naturang maskara ay ang maskarang gamit ng batang bida sa comics na binili niya. Bago sila umuwi, dumaan muna sila ng palengke
para bumili ng kalahating kilong karne ng baboy. Lola, magluluto ka po ng sinigang? Oo, apo. Paborito mo yun, hindi ba? Opo, opo. Naku, bigla po tuloy ako nagutom, Lola. Dahil bata, kahit maliit na bagay ay sobrang masaya na si Popoy. Malapit na ang oras ng tanghalian nang makauwi sila. Tinulungan muna ni Popoy ang kanyang lola sa mga gawain bago niya hinarap ang comics na binili nila. Paulit-ulit niya yung binasa hanggang sa tawagin siya ng kanyang lola para mananghalian. Wow! Ang sarap mo talaga magluto ng sinigang, Lola. Habang nagsasalita, ay himas-himas ni Popoy ang kanyang tiyan. Lumobo yun dahil sa rami ng kanyang nakain. Binobola mo na naman akong bata ka. Ang sabihin mo, sadyang matakaw ka lang talaga. Hindi, Lola, hindi po kita binobola. Masarap ka po talagang magluto, lalo na po nitong sinigang. Oo na, sige na. Ikaw talaga bata ka, oo. Kinagabihan, katatapos lang maghapunan ni na Popoy at naghahanda na sila para matulog nang makarinig sila ng sunod-sunod na katok mula sa kanilang pinto. Nagkatinginan muna silang dalawa bago lumapit ang kanyang lola sa pintuan. Sumilip muna si Popoy sa maliit na siwang at nang makita niya na si Mang Elias ang nasa labas, ay saka lang siya sinenyasan ng kanyang lola na buksan ang pinto. Oh, Elias, abay gabi na. Bakit napasugod ka? Nagkukumahog ka pa ata. Abay, meron bang problema? Lola Ising, Popoy, kailangan niyo nang umalis dito ngayon din. Nakita ni Popoy ang pagkunot ng noo ng kanyang lola dahil sa tinurang yun ni Mang Elias. Siya man ay nagtaka rin kung bakit nito yun sinabi. Ano ka mo? Aalis kami? Abay, teka, bakit? Ano ba nangyayari? Kasalukuyan nagkakagulo po ngayon sa barangay. May mga taong sumugod. Galit na galit sila dahil sa nangyari sa mga mahal nila sa buhay. Mas lalong nadagdagan ang tanong sa isip ni Popoy dahil sa kanyang narinig. Hindi niya napigilan ang sarili at sumingit na siya sa usapan. Teka, sandali lang po. Bakit po ba sila nagkakagulo? Ano po bang nangyari sa mga mahal nila sa buhay? At bakit po kailangan naming umalis dito sa pamamahay namin? Popoy, ganito kasi yun. Ilan sa mga kabarangay natin ang nagkaroon ng hindi may paliwanag na sakit matapos nilang kainin ang gulay na galing dito sa inyo. Nawindang si Popoy at ang kanyang lola dahil sa sinabing yun ni Mang Elias. Po? Paano po nangyari yun? Hindi ko rin alam, Popoy. Basta naniniwala sila na dahil dun sa gulay kung kaya't nangyari ang ganun. Kaya ngayon, gusto nilang papanagutin ang may sala. Nakarating na kay Mayor ang nangyari, kaya agad niya akong inutusan na magpunta rito para balaan kayo. Anumang oras, baka sumugod na rito ang mga tao. Nag-aalala si Mayor at baka malagay kayo sa panganib. Abay, bakit kami aalis dito? Wala naman kami kinalaman sa mga nangyari. Bakit kami ang sisisihin nila? Tama po si Lola Ising, Mang Elias. Wala po kaming kasalanan doon. Yun din ang paniniwala ni Mayor. Kaya nga gusto niya na tumakas na kagad kayo bago pa kayo maabutan ng mga tao. Huwag kayong mag-alala. Aayusin niya ang lahat. Kapag ayos na, pwede na kayo bumalik. Sa ngayon kasi, sarado ang isip ng mga tao. At wala silang ibang gustong mangyari kundi ang managot ang pinaniniwalaan nila may kasalanan. Magsasalita pa sanang muli si Popoy, subalit naudlot yun dahil may narinig silang kung anong ingay mula sa hindi kalayuan. Bumundol ang kaba sa dibdib niya nang makita ang ilang taong papalapit sa kanilang direksyon. May hawak na kahoy na may apoy sa dulo ang bawat isa sa mga ito. Naku, yun na nga ba sinasabi ko? Nandiyan na sila. Umalis na kayo habang may oras pa. Sige na, Aling Ising. Popoy, umalis na kayo. Nahintakutang tumingin si Popoy sa kanyang lola na bakas din ang pagkabahala sa muka. Lola Ising, mabuti pa po umalis na po muna tayo.
Hindi tayo aalis sa po dahil wala tayong ginagawa masama. Kaya bakit tayo matatakot sa kanila? Pero Lola Ising, baka saktan po nila tayo. Ayoko po may mangyaring masama sa inyo, Lola. Tara na po, umalis na po tayo. Pagkasabi nun ay tumakbo si Popoy papunta sa kanilang silid. Paglabas niya ay may bitbit na siyang isang bag na may lamang damit nila ng kanyang lola. Hindi niya nakalimutang dalhin ang bagong bili niyang comics at maskara. Dalian nyo! Malapit na sila! Sige na, kumilos na kayo! Alis na! Tara na, Lola, kailangan na nating umalis. Hinawakan niya sa kamay ang kanyang lola Ising at hinila palayo. Tinahak nila ang daan papunta sa kakawyan. Habang tumatakbo ay pareho silang emosyonal na dalawa. Nang makarating sa kakawyan, nagtago sila sa isang puno kung saan abot tanaw pa rin nila ang kanilang pinanggalingan. Umiiyak na napayakap si Popoy sa kanyang lola nang makita niyang tinutupok na ng apoy ang kanilang tirahan. Lola Ising, ano na pong gagawin natin ngayon? Wala na po tayong bahay. Saan na po tayo titira? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay niyakap na lamang siya ng kanyang lola. Pareho silang hilam sa luha habang pinanunood ang nakadudurog sa puso na pangyayaring yun sa kanilang buhay. Sa kaiiyak, hindi na malaya ni Popoy na nakatulog na pala siya habang yakap-yakap siya ng kanyang lola. Naalimpungatan siya nang makarinig siya ng ingay. Dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang muka ng lola niya. Sumenya sa kanya ito na huwag itong gagawa ng ingay. Bumalik sa isip ni Popoy ang nangyari at doon niya napagtanto kung bakit siya pinatatahimik ng matanda. Nasa paligid lang ang mga taong naghahanap sa kanila. Sumiksik siya lalo sa kanyang lola at itinakip ang dalawang kamay sa sariling bibig. Inalis niya lang yon nang maramdaman niyang wala ng ibang tao sa paligid maliban sa kanilang dalawa. Lola Ising, paano na po tayo ngayon? Saan na po tayo pupunta? Siguradong hindi po sila titigil sa paghahanap sa atin. Natatakot po ako sa posibleng mangyari kapag natagpuan po nila tayo. Sa gayon, Apo, dumito na muna tayo. Galing na sila rito kaya't hindi na sila babalik pa. Iisipin nila na lumipat na tayo sa ibang barangay. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi kita pababayaan. Hanggat nandito ako, hindi ako papayag na saktang kanila. Pero Lola, hanggang ngayon po naguguluhan pa rin po ako sa mga nangyayari. Hindi ko po maintindihan. Bakit po sila galit na galit sa atin? Bakit tayo po ang sinisisi nila sa nangyari? Dahil nagpaloko tayo, Apo. Ngayon ko lang napagtanto. Hindi tumigil si Mayor sa gusto niyang mangyari sa lupa natin. Gumawa lamang siya ng gimmick at nagtagumpay siya. Napakunot ang noo ni Popoy sa kanyang narinig. Gimmick? Teka Lola, ano pong ibig niyong sabihin sa gimmick? Nilinlang tayo ni Mayor, Apo. Sa tingin ko, may inihalo si Mayor sa pampatabang gamot na ibinigay niya para sa mga pananim natin. Planado niyan lahat, pati ang ginawa niyang pagbili sa mga gulay natin para ipamigay sa mga tao. Ito talaga ang gusto niyang mangyari, Apo. Ang kamuhian tayo ng mga kabarangay natin nang sa ganon ay kusa tayong umalis at maangkin na niya ng tuluyan ng walang kahirap-hirap ang lupang sinasaka natin. Matapos marinig ang sinabing yun ng kanyang lola, ay napagtanto ni Popoy na tama ang kanyang lola. Pinagtagpi-tagpi niya sa kanyang isip ang mga nangyari at hindi nga maipagkakailang planado ang lahat. Ang sama niyang tao, Lola. Ang buong akala ko pa naman ay wala na siyang balak na angkinin pa ang lupa natin. Huwag kang mag-alala, Popoy. May naisip akong paraan. Kailangan ko ang tulong mo.
Ano pong naisip niyo, Lola? Kilala mo si Kapitan, di ba? Magtungo ka sa kanya at humingi ka ng tulong. Sabihin mo kung ano ang totoong nangyari. Matutulungan po kaya tayo ni Kapitan, Lola Ising? Paano po kung hindi? Kilalang mabait at matulungin na tao ang kapitan natin, Apo. Kung sakali bang hindi na tayo matutulungan na malinis ang ating pangalan, baka man lang mabigyan niya tayo ng bagong tirahan na pwedeng mapagtaguan. Sige po, bukas na bukas din po. Pupuntahan ko po siya. Salamat, Apo. Ngunit mag-iingat ka, ha? Wala pwedeng makakilala sa'yo hanggat hindi mo pa nakakausap si Kapitan dahil masyadong delikado. Opo, naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Babalik po ko rito na may dalang magandang balita. Kinabukasan, hindi pa man gaanong sumisikat ang araw, ay lumakad na si Popoy papunta sa bahay ng kapitan. Sa daan, todo iwas siya sa mga taong nakakasalubong niya. Sinadya niyang bagalan ang paglalakad upang hindi siya mahalata. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating din siya sa kanyang destinasyon. Kapitan? Kapitan! Tao po! Kapitan! Habang sumisigaw sa labas ng tarangkahan, ay patingin-tingin sa kanyang paligid ang batang si Popoy. Bagamat walang gaanong kapitbahay dahil malapit din sa bukid ang bahay ng kapitan, nanatili pa rin siyang alerto. Ilang beses pang naulit ang ginawa niyang pagtawag bago bumukas ang pintuan ng bahay at mula roon ay niluwa ang taong pakay niya. Naglakad palapit sa kanya ang lalaki at pinagbuksan siya ng gate. Magandang umaga po, Kapitan. May mahalaga po sana akong sasabihin sa inyo . Kung ayos lang po, sa loob ko na po sasabihin. Aba, oo naman. Halika, halika. Sige, pumasok ka. Sumunod si Popoy sa lalaki nang maglakad ito papasok. Pinaupo siya nito nang makarating sila sa sala. Umaupo ka muna. Gusto mo ba ng kape? Hindi na po, Kapitan. Kailangan ko po kasi makabalik kagad dahil naghihintay po sa akin si Lola Ising. Abay, ano ba sadya mo rito? At mukhang sobrang importante, iho. May nangyari ba sa lola mo? Abay, meron ba ako maitutulong? Kapitan, ganito po kasi nangyari. Nagsimulang magsalaysay si Popoy. Lahat ikinuwento niya. Emosyonal pa siya habang nagsasalita dahil muli na naman bumalik sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Sabi ko na nga ba, at may tinatagong kasamaan niyang si Mayor na yan. Teka, kumusta na pala ang lola mo? Nasaktan ba kayo? Ayos lang naman po kami, Kapitan. Nagawa po namin makatakas bago pa man po dumating ang mga tao. Sana po matulungan niyo po kami ni Lola. Wala na po kasi kaming ibang mapupuntahan . Kung sa matutuluyan, may magagawa ko para matulungan kayo. Pero kung tungkol dun sa ginawa sa inyo ni Mayor, hindi ko may papangako na may maitutulong ako. Mahirap na. Baka pati ako o ang pamilya ko ay madamay. Naiintindihan mo naman siguro ko, hindi ba? Sunod-sunod na tumango si Popoy bilang pagtugon. Naiintindihan ko po kayo, Kapitan. O ganito. May lumang bahay ang mga magulang ko sa probinsya namin. Matagal na silang namayapa, kaya wala na nakatira doon. Kung papayag kayo, pwede kayo ron ng lola mo. Doon, tsak na wala makakakilala sa inyo na kahit na sino. Talaga po? Opo, papayag po kami, Kapitan. Kahit saan po, basta may matuluyan lang po kami ni Lola. O sige, sige. Ihahatid ko kayo ron ngayon din. Nang tumayo si Kapitan, ay tumayo na rin si Popoy. Lumabas sila ng bahay at sumakay sa kotseng nakaparada sa tapat ng bahay nito. Sinundo muna nila ang kanyang lola bago nila tinahak ang daan papunta sa probinsya ng sinasabi ng lalaki. Malapit nang dumilim ang paligid nang makarating sila sa kanilang destinasyon.
Huminto ang sasakyan nila sa tapat ng isang makalumang bahay na yari sa kugon ang dingding at pawid naman ang bubong. Nang bumaba si Kapitan, ay bumaba na rin si Popoy para pagbuksan ang kanyang lola. O paano? Ayos na ba kayo rito? Pasensya na kayo sa ayos itong bahay Ganito talaga ang karamihan sa mga bahay dito sa probinsya namin. Kung hindi kayo komportable, pwede ko kayong hanapan ng iba pang matitirahan. Yun ang mga katagang binitiwan ni Kapitan nang makapasok sila sa loob ng nasabing kubo. Abay, Kapitan, kami nga ang dapat na magtanong sa inyo niyan. Kung ayos lang ba sa'yo na dito kami tumira? Nabanggit kasi sa akin ni Popoy na bahay ito ng mga magulang mo. Abay, Lola Ising, walang problema sa akin. Kayo ang iniisip ko. Baka hindi kayo komportable na tumira dito dahil patay na ang dating may-ari nitong bahay. Abay, ayos na kami rito. Ang mahalaga, malayo kami sa kapahamakan. Lalong-lalo na tong apo kong si Popoy. Siya lang naman ang iniisip ko. Abay, kung ako lang, ayokong umalis sa lugar natin. Naikwento nga sa akin ni Popoy ang lahat. Ikinalulungkot ko po nangyari. Pasensya na po kung ito lang po may tutulong ko sa inyo. Abay, Kapitan, malaking bagay na itong ginawa mo para sa amin. Tatalawin ko tong isang malaking utang na loob habang ako ay nabubuhay. Ilang minuto pang nag-usap ang kanyang lola at si Kapitan bago nagpaalam ang lalaki na aalis na. Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho pabalik, Kapitan. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo sa amin ng lola ko. Wala yun, iho. O paano? Kayo nang bahala rito Alagaan mo mabuti ang lola mo. Opo, Kapitan. Inihatid muna nila ang lalaki sa labas at hinintay na tuluyang makaalis bago sila pumasok sa loob ng bahay. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa at ilang sandali pa ang lumipas ay humihikbi na ang kanyang lola. Hindi na niya kailangan pantanungin ang dahilan. Sa halip, nilapitan niya ang matanda at niyakap. Nang gabing iyon, ay naging mailap ang antok kay Popoy. Hinintay niyang makatulog ang kanyang lola at pagkatapos ay siya naman ang umiyak. Awang-awa siya sa sitwasyon nila. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagsimulang kumulog at kumidlat. Ilang sandali pa ay maririnig na mula sa labas ng bahay ang ingay ng pagpatak ng ulan. Sa kanyang kinahihigaan, pabiling baliktad si Popoy. Hindi pa rin siya makatulog. Biglang natigilan si Popoy sa gagawin niya sanang pagtagilid dahil tila may kung anong mabigat na bagay ang bumagsak sa kanilang bubong. Inakala niyang guni-guni lang ang lahat nung una. Subalit nang mapansin niyang may naglalakad sa bubungan, ay kagad nang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Sunod-sunod niyang kinalabit si Lola Ising habang ang atensyon niya ay nasa itaas. Nang magising ang matanda, ay nagtataka siya nitong tinignan. Hindi siya nagsalita. Sinenyasan niya lang ang kanyang lola na tumingin sa bubong. Katulad ng naging reaksyon niya, halatang natakot din ito matapos malaman ang kasalukuyang nangyayari. Sabay silang napalingon sa bintana nang biglang bumukasyon ay bumungad sa kanila ang isang matanda na may nakakatakot na itsura. Kulubot ang balat nito sa muka, nakausli ang matutulis na mga ngipin at nakaunat pareho ang naaagnas na nitong mga braso. Atras na po! Atras! Hinawakan siya ng kanyang lola sa kamay at hinila siya palabas ng silid. Pagdating sa pintuan, pareho silang natigilan ng pagbukas nila ay bumulaga sa kanila ang isang matandang lalaki. Higit na mas nakakatakot ang itsura nito kaysa sa matandang babae na nakita nila kanina dahil halos buong mukha nito ay naaagnas na. Napayakap si Popoy sa bewang ng kanyang lola at sabay silang napaatras nang magsimulang humakbang palapit sa kanila ang matandang lalaki. Huminto lang sila sa pag-atras nang mapagitnaan sila
ng dalawang matanda. Naging mabilis ang mga sumunod na nangyari. Namalaya na lang ni Popoy na nakatumba na siya sa papag na sahig at nakikipagtagisan ng lakas sa matandang babae na bigla na lamang sumunggab sa kanya. Habang pilit na nilalabanan ang matanda para wag siya nitong masakmal, ay nakatuon ang atensyon niya sa kanyang lola na kasalukuyan ding inaatake ng matandang lalaki. Lola! Lola Ising! Nanlaki ang mga mata ni Popoy nang makita niyang sinakmal nito ang leeg ng lola niya. Upang makawala sa matandang babae, hinawakan niya ang gilid ng ulo nito at inuntog sa haligi, saka siya tumayo. Gamit ang kahoy na pangtungkod sa bintana, lumapit siya sa matandang lalaki at hinampas ito sa ulo ng paulit-ulit. Tumakas ka na, Apo! Iwan mo na ako rito! Tumakas ka na! Habang nagsasalita, ay bumubulwak ang dugo nito mula sa bibig. Ayaw pa rin itong bitiwan ng aswang kahit paulit-ulit niyang pinapalo ng kahoy ang ulo ng aswang. Hayop ka! Bitiwan mo ang lola ko! Bitiwan mo ang lola ko! Pumwesto si Popoy sa likuran ng aswang at ipinulupot niya ang isa niyang braso sa leeg nito. Nagpumiglas ang aswang at sinubukang makawala sa pagkakasakal niya. Wala na sana siyang balak na bitiwan ang leeg nito, subalit biglang may sumunggab sa kanya mula sa likuran, dahilan para makabitaw siya. Halos mawalan siya ng ulirat dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Ramdam niya ang pagbaon ng matutulis na ngipin ng matandang babae sa kanyang balikat. Sa kabila ng nararamdaman sakit, sinikap pa ring manlaban ni Popoy nang makita niyang muli na namang sinakmal ng matandang lalaki ang kanyang lola. Tumakas ka na, iho! Iligtas mo na ang iyong sarili! Tumakas ka na! Habang sinasabi yun, ay rinig niya na may halo ng pagmamakaawa sa boses ng kanyang lola. Lola Ising! Babalik po ako! Hihingi po ako ng tulong! Babalikan ko po kayo! Pagkasabi nun, ay tumakbo siya palabas at walang direksyon na tumakbo. Hindi pa man gaanong nakakalayo, ay nakita niyang hinahabol siya ng matandang lalaki. Kung saan-saan sumuot si Popoy, habang palingon-lingon sa paligid, umaasa siyang may bahay siyang makikita na pwede niyang hingan ng tulong. Sa kakatakbo, bigla siyang nahulog sa isang matarik na daan. Gumulong siya paibaba at hindi niya mabilang kung ilang beses siyang nauntog at natusok ng matutulis na sanga. Makalipas ang ilang minutong paggulong sa ilalim ng isang malaking puno siya bumagsak. Walang ibang nararamdaman si Popoy ng mga sandaling yun, kundi puro sakit. Halos lahat ng parte ng katawan niya ay merong sugat at galos. At dahil sa hindi mabilang na pagkakauntog, duguan na ang kanyang muka. Dahil sa dugong pumapatak mula sa mga natamo niyang sugat sa ulo, ipinikit niya ang naniningkit niyang mga mata nang makita niyang saglit na kumislap ang kalangitan. Hudyat yon, nakikidlat anumang segundo. Ang sumunod na nangyari ay nagmistulang kidlat sa bilis. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay sumalubong sa kanya ang malakas na boltahe ng dagitab o kidlat. Bago tuluyang magdilim ang paningin niya, ay naramdaman ni Popoy na umuusok ang kanyang buong katawan at hindi siya makagalaw. Makalipas ang 2 linggo, nagising si Popoy sa hindi pamilyar na silid. Wala na siyang nararamdamang anumang sakit sa katawan, subalit ramdam niyang merong kakaiba sa kanya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at inilibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Tumuon ang atensyon niya sa isang mesa na puno ng samot-saring bagay na nakalagay sa ibabaw nun. May mga garapon na ang laman ay dahon at ugat. May mga kandilang nakasindi, patong-patong na libro, maliit at malalaking santo, at marami pang iba. Gising ka na pala, iho! Dumako ang tingin ni Popoy sa isang matandang lalaki
nakakapasok lang. Teka, nasan po ako? Sino po kayo? Lumapit sa kanya ang matanda at pinulsuan siya. Sunod nitong sinipat ang mga mata niya. Nang matapos ay saka lang nito sinagot ang tanong niya. Tawagin mo na lamang akong Lolo Pedring. Nakita kita sa kakauyan, kaya dinala kita rito. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Napakunot noo si Popoy sa kanyang narinig. Ano po bang nangyari? Wala po akong maalala. Ano ka mo? Wala kang maalala? Na kahit na ano? Sunod-sunod na umiling si Popoy bilang sagot sa matanda. Hindi mo rin ba matandaan kung ano ang iyong pangalan? Hindi po. Wala po akong maalala. Ano po bang nangyari? Hindi ko rin alam, iho. Katulad na sinabi ko, nakita lang kita sa kakauyan. Base sa nadatnan kong itsura mo nung araw na yon, mukhang matinding hirap ang pinagdaanan mo. Nakakabilib nga na gumaling ka kagad at nagkamalay lamang sa loob ng 2 linggo. Dahil ang inaasahan ko, aabuti ng 1 buwan bago gumaling ang mga tinamumusugat. Kung ganun po, hindi po tayo magkaano-ano. Pasensya na po ah. Wala po talaga akong matandaan eh. Kung wala ka talagang maalala, hayaan mo na muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Pansamantala lang naman siguro yung pagkakalimot mo. Kusa din babalik yan kapag nagtagal. Sana po bumalik na po kagad ang mga alaala ko. Baka may mga magulang po ako na naghihintay sa akin. Baka nag-aalala na po sila. Huwag ka mag-alala, iyo. Babalik din yan. Hintayin mo lang. Dahil kapag pinilit mo ang sarili mo na alalahanin ang lahat, sasakit lamang ang ulo mo. Kapag nagkataon, baka mas lalo ka lang mahirapan na maalala ang lahat. Magsasalita pa sanang muli si Popoy, subalit naudlot yun dahil may narinig siyang pagsigaw mula sa labas. May tumatawag sa pangalan ng matanda. Bahagyang sumilip si Popoy sa bintana at may nakita siyang 3 tao na papalapit. 2 babae at 1 lalaki. Napuno ng pagtataka ang kanyang muka nang mapansin niyang nakatali ang mga kamay ng isa sa 2 babae. Sino po sila? Sina Victor at Criselda. Yang dalagitang kasama nila ay ang anak nilang si Helen. Nandito na naman sila para magpagamot. Nang lumabas ang matanda, ay sumunod siya rito. Kinausap nito ang mag-asawa at ayon sa kanyang narinig, ay hindi pa rin daw bumubuti ang lagay ni Helen. Nang pumasok ang mga ito sa loob, ay nakatingin lang sa kanila si Popoy, partikular sa dalagitang tila wala sa sarili. Napaigtad siya nang biglang humarap sa kanya ang babae. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakangisi. Nang magsimula itong magpumiglas, ay nahintakutan siyang nagtago sa likod ng pintuan. Narinig niyang may sinambit na mga kataga si Lolo Pedring at pagsilip niya ay wala nang malay ang dalagitang si Helen. May isinulat sa isang kulay dilaw na papel ang matanda at pagkatapos nito yung dasalan ay sinunog nito yon. Minarkahan nito ng krus ang noo ng babae gamit ang abo ng sinunog na papel at pagkatapos ay diniinan nito yon at nagsimulang mag-orasyon. Nanlaki ang mga mata ni Popoy nang biglang dumilat si Helen at muling nagpumiglas mula sa pagkakatali sa upuan. Mistula itong isang galit na tigre na handang manakmal anumang oras. Nang magtagumpay itong makawala, ay kagad nitong sinakal si Lolo Pedring. Lumapit naman si Criselda para awatin ang anak, subalit pati ito ay sinakal din at pagkatapos ay ibinalibag pareho. Natakot ang tatay ng babae sa mga nakita at bigla itong kumaripas ng takbo palayo. Sa kanyang kinatatayuan, nanigas ang katawan ni Popoy nang sa kanya naman tumuon ang atensyon ni Helen. Nilapitan siya nito at sinakal.
May kakaibang naramdaman si Popoy ng mga sandaling yon habang naghahabol ng hininga. Parang may libu-libong bultahe ng kuryente ang gustong kumawala mula sa kanyang katawan. Nang tignan niya ang kanyang mga palad, ay may nakita siyang kumikislap sa dulo ng kanyang mga daliri. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang braso ni Helen. Dahil sa kanyang ginawa, nangisay ang babae na tila na kuryente at unti-unting lumuwag ang pagkakasakal nito sa kanya hanggang sa tuluyan siya nitong mabitiwan. Natulala si Popoy nang bumagsak si Helen sa harapan niya. Nilapitan niya ang babae para sana gisingin, subalit mula itong nangisay nang dumantay ang palad niya sa balat nito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Popoy sa mga palad niya at sa babae. May bakas ng pagkabahala sa kanyang muka dahil sa isiping baka kung ano na ang nagawa niya. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang nagkamalay na si Lolo Pedring. Huwag kang mag-alala. Nawalan lang siya ng malay. Malakas ang itim na kapangyarihan na nasa kanyang katawan, kaya hindi siya basta-basta mamamatay. Tumingin si Popoy sa matanda at ipinakita ang kanyang mga kamay. Ano po nangyayari sa akin? Bakit ganito? Parang may kuryente po mga palad ko. Wala ka ba talagang naaalala sa mga nangyari sa'yo? Sa tingin ko kasi, tinamaan ka ng mutya ng dagitab. Ano po? Mutya ng dagitab? Ano po yun? Dagitab, kidlat. Ang mutya ng dagitab o kidlat ay isang uri ng kapangyarihan na makukuha kapag tinamaan ka ng kidlat. Subalit, bibihira lamang ang nakakaligtas sa mga ganong uri ng pangyayari. Himala kung may tituring ang nangyari sa'yo. Ano po? Teka, naguguluhan po ako. Wala po akong maintindihan. Hindi ito ang tamang oras para ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ang mabuti pa, paypayan mo si Criselda at bubuhatin ko naman itong si Helen papunta sa silid. Kailangan kong maitali ang mga kamay niya at paa at nang sa ganon ay hindi siya muling makawala. Sinunod ni Popoy ang sinabi ng matanda. Nilapitan niya si Criselda at pinaypayan. Nang magkamalay, ay kagad nitong hinanap ang anak. Inalalayan niya ang babae na makatayo at sabay silang nagtungo sa silid kung saan naabutan nilang ginagamot na ni Lolo Pedring si Helen. Nanatili silang nakatayo sa may pintuan at pinanood ang ginagawa ng matanda. Muli na namang nasaksihan ni Popoy kung paano nagpumiglas si Helen nang magsimulang magbanggit ng dasal si Lolo Pedring. Nagtagal ng ilang minuto ang pagwawala nito bago nawalan ng malay. Nang muling magkamalay, kalmado na ang mukha nito at wala na ang nakakatakot na boses. Kaagad na nilapitan ni Criselda ang anak at niyakap. Hindi pwedeng palagi na lamang ganito, Criselda. Sinabi ko na sa iyo nung una pa lang kung ano ang magiging dulot nito. Kailangan mo nang magdesisyon bago pa sumapit ang kabilugan ng buwan. Bagamat nagtataka si Popoy sa sinabing yon ni Lolo Pedring kay Criselda, ay nanatili lang siyang nakamasid hanggang sa tuluyang umalis ang mag-ina. Kinagabihan ng araw na yon, kakatapos lang nilang maghapunan nang tawagin siya ni Lolo Pedring. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay at tinignan. Iho, masyadong malakas ang kapangyarihang nananalaytay sa mga ugat mo. Maaari kang makapanakit ng hindi sinasadya kapag hindi mo ito nagawang kontrolin. Ang mutya ng dagitab ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga mutya. Wala pa ako nabalitaang may nabuhay matapos na tamaan ito. Sa nakikita ko sa iyo ngayon, ang mutya mismo ang may gusto na mapasayo siya. Kaya ka nakaligtas. Pero Lolo, may paraan po ba para maalis po sa katawan ko ang mutya na ito? Halatang natigilan ang matanda sa sinabing yon ni Popoy. Bakit mo naman naitanong? Ayaw mo bang
magkaroon ng ganyang kalakas na kapangyarihan? Sabi niyo po kasi na posible po makapanakit po ako ng iba kapag hindi ko po nagawa tong kontrolin eh. Ayoko po mangyari ulit yung kanina. Natakot po ako. Akala ko nga po napatay ko na po yung babae. Marahil naramdaman ng mutya na nasa panganib ka, kaya kusang lumabas ang kapangyarihan nito sa katawan mo. Obligasyon ng kahit na anong mutya na protektahan mula sa panganib ang sino mang nangangalaga sa kanila. Ngunit ganun pa man, dapat matuto ka pa rin kontrolin ang kapangyarihan mo na yan. Dapat alam mo kung kailan kailangan at hindi kailangang ilabas ang kapangyarihang nasa loob ng iyong katawan. Lolo, ano po bang dapat kong gawin? Unang-una sa lahat, dapat marunong kang kontrolin ang emosyon mo. Sa ganoong paraan, magiging madali para sa'yo na kontrolin ang kapangyarihan taglay ng mutya. Kaya mo bang ilabas ngayon ang kapangyarihan mo? Hindi ko po alam kung paano ko po mailalabas eh. Sinubukang ibukas sara ni Popoy ang kanyang mga palad, subalit walang bultahe na lumabas. Kung ano-ano pang ang paraan ang sinubukan niya, subalit bigo siyang mapalabas ang kapangyarihan ng mutya. Ganito, meron akong ideya. Tignan natin kung gagana. Pagkasabi nun ng matanda, ay dinampot nito ang isang mahabang kahoy at akmang ihahambalos sana nito yon sa kanya. Subalit naging mabilis ang reaksyon ng kanyang katawan. Sinangga ng isa niyang kamay ang kahoy at ang isa naman niyang kamay ay kusang dumapo sa dibdib ni Lolo Pedring, dahilan para tumalsik ang matanda. Lalapitan niya sana ito para tulungang makatayo, subalit kusa rin siyang napahinto nang mapansin niyang may bultahe na naman na lumabas sa kanyang mga kamay. Tiyak niyang mangyayari sa matanda ang nangyari kanina sa babae sa oras na hawakan niya ito. Naku, ito na nga ba yung sinasabi ko eh? Ayos lang po ba kayo? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Tumayo muna si Lolo Pedring bago sumagot. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Tama nga ako. Kusan lalabas ang iyong kapangyarihan sa oras na maramdaman ng mutya na nasa panganib ka. Pero Lo, paano ko po may tatago ulit ito? Kanina po kasi kung saan lang po siya nawala eh. Sige, subukan natin ito. Subukan mong pakiramdaman ng iyong sarili. Ikalma mo ang iyong isipan. Iparamdam mo sa mutya na panatag ka. Sinunod ni Popoy ang sinabi ni Lolo Pedring. Pumikit siya at pinakiramdaman ang sarili. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman niyang nagtagumpay siya sa nais niyang gawin. Pagdilat niya ng mga mata, ay wala na ang bultahe ng dagitab sa mga kamay niya. Nagawa mo ng walang kahirap-hirap. Sa tingin ko, magkakasundo kayo ng iyong mutya. Sana gamitin mo yan sa mabuting paraan. Huwag mong abusuin ang kapangyarihang pinagkaloob sa'yo. Sa totoo lang po, hindi ko naman po ito kailangan eh. Ang gusto ko lang po ay bumalik na po ang alaala ko para malaman ko po kung saan po ako uuwi. Baka hinahanap na po ako sa amin eh. Hindi pa kita ganong kilala. Pero sa nakikita ko, masasabi ko namang isa kang mabuting bata. Yun marahil ang dahilan kaya pinagkalooban ka ng mutya. Alam mo ba, na hinangad ko noon na magkaroon ng ganyang kapangyarihan. Subalit, sadyang iba ang nakatadhana para sa akin. Matagal na po ba kayong nanggagamot? Abay oo, ilang dekada na iyo. Angkan kami ng mga albularyo. Kilala ang pamilya namin sa kahit saang karatig lugar sa larangan ng panggagamot. Nakita ko nga po kanina kung gaano po kayo kagaling manggamot. Nagawa niyo pong paalisin yung masamang espiritu dun sa katawan po ng babae. Mali ka. Hindi pa siya magaling. At hindi na siya gagaling. Ang ginawa ko kanina, pinigilan ko lang na huwag mapaaga ang pagiging yanggaw niya.
Subalit pagsapit ng kabilugan ng buwan, wala na akong magagawa pa. Yanggaw? Ano po yung yanggaw? Sigurado ka bang gusto mong malaman? Hindi nagdalawang isip na tumango si Popoy. Yanggaw ang tawag sa isang tao kapag nahawaan ng pagiging aswang. Ha? Aswang? Tama po bang narinig ko? May aswang po dito? Hindi po ba sila yung nangangain po ng mga tao? Tama ka. Sila nga. Marami niyan dito sa mundo. Pero naiiba ang yanggaw dahil hindi sila yung pinanganak na may lahi na talagang aswang. Katulad na lamang ni Helen. Nahawa lamang siya. Nakakahawa po pala ang aswang. Pero paano po siyang nahawa? Nakagat siya ng amalanhig. Isang uri ng aswang na may hahalin tulad sa patay na muling nabuhay. Yung bang parang zombie. Nagiging amalanhig ang isang aswang kapag namatay sila na hindi naiisalin sa iba ang pagiging aswang nila. Nabubuhay sila tuwing gabi upang maghanap ng dugot laman. Bumabangon lang sila para pumatay, kaya kung sino man ang nakagat ng amalanhig at aksidenteng nabuhay, ang taong yon ay magiging isang yanggaw. Ibig niyo pong sabihin, may amalanig na pagala-gala po rito kapag gabi? Nakakatakot naman po. Hindi rito, sa Karatig Baryo. Ayon kay Criselda, sumama si Helen na makipiesta sa ibang barangay at pag-uwi niya ay meron na siyang kagat sa leeg. Wala na po bang pag-asa na gumaling po si Ate Helen? Walang gamot ang pagiging isang yanggaw. Kaya nga natatakot ako para kay Criselda dahil malaki ang posibilidad na siya ang magiging kauna-unahang biktima ng kanyang anak sa oras sa tuluyan na itong maging aswang. Bakit po hindi niyo po balaan si Aling Criselda? Nako, iho. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na siyang binalaan. Ang sabi niya, sinusulit niya lang ang panahon na hindi pa tuluyang nagiging aswang ang kanyang anak. Nangako siya sa akin na siya mismo ang papatay kay Helen sa oras na dumating na ang tamang oras. Hindi maiwasang makaramdam ng awa si Popoy para sa mag-ina dahil sa sinabing yon ni Lolo Pedring. Ay siya, malalim na pala ang gabi. Hindi ka pa ba inaantok, iho? Hindi pa po eh. Kung gano'n ay mauuna na ako sa'yo. Kanina pa ako inaantok. Pinipigilan ko lamang. Sige po, susunod na po ako maya-maya. Nang maiwang mag-isa sa balkonahe ng kanilang kubo, ay tumingin si Popoy sa mabituing langit. Habang nakatingala, biglang bumigat ang kanyang pakiramdam sa hindi maipaliwanag na dahilan. Parang may kung anong kirot siyang nararamdaman mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil doon, napagdesisyonan ni Popoy na pumasok na lamang sa loob. Nahiga siya sa tabi ng matanda at pilit na iwinaglit ang nararamdamang lungkot. 3 araw ang mabilis na lumipas, subalit wala pa ring maalala si Popoy sa kanyang mga nakaraan. Habang nananatili sa bahay ni Lolo Pedring, ay tinutulungan niya ang matanda sa mga gawain nito, puwera na lamang sa panggagamot. Isang hapon, isinama siya nito sa lugar kung saan siya nito natagpuan at baka sakali raw na makatulong yon para bumalik ang kanyang alaala. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, huminto sila sa tapat ng isang malaking puno na nasa ilalim ng isang mataas na bangin. Dito mismo sa puno na ito kita natagpuan. Sa tingin ko, nahulog ka mula sa itaas. Tumingala si Popoy para pagmasdan ang bangin. Nalula siya sa taas nun mula sa kanilang kinaroroonan. Parang hindi tuloy siya makapaniwala na nagawa niyang makaligtas. Lolo Pedring, ano pong meron dun sa itaas? Kakahuyan ng baryo Pulang Bato. Gusto mo bang makita? Wala po bang ibang daan? Kung dito po tayo dadaan?
Siguradong mahihirapan po tayo eh. Kung sa mismong daan tayo dadaan, medyo malayo-layo ang lalakarin natin. Shortcut na itong dinaanan natin. Ako na lang po ang aakyat. Hintayin niyo na lang po ako rito. Nang tumango ang matanda, ay nagsimula ng umakyat si Popoy. Lihim pa siyang nagtaka sa kanyang sarili dahil hindi man lang siya nakaramdam ng pagod kahit matarik ang dinadaanan niya. Nang makarating sa itaas, sumalubong sa kanya ang makapal na kakahuyan. Inilibot niya ang paningin sa paligid at nagbabaka sakaling may makita siyang makakatulong upang bumalik ang kanyang alaala. Subalit, bigo siyang bumaba. O ano? Anong nakita mo? Wala ka bang nakitang pamilyar sa iyo? Salubong na tanong sa kanya ni Lolo Pedring pagkababa niya. Wala po eh. Puro mga puno lang po nandun. Ay nako. O siya, malapit ng dumilim. Uwi na ba tayo? Sige po, balik na lang po tayo ulit sa ibang araw. Habang naglalakad pa uwi, ay bagsak ang mga balikat ni Popoy. Gusto na niyang bumalik ang kanyang mga alaala, subalit hindi naman niya alam kung paano. Huwag ka nang malungkot. Babalik din ang mga alaala mo. Sa ngayon, huwag mo na lang munang pilitin ang sarili mo na alalahanin ang lahat. Lolo Pedring, kailan po kaya babalik ang alaala ko? Ilang gabi na po kasing mabigat po ang pakiramdam ko eh. Sa tingin ko po, may koneksyon yun sa mga nangyari sa akin. Baka hinahanap na po ako ng mga magulang ko at sobra na po sila nalulungkot. Kaya ganito po ang pakiramdam ko palagi. Gusto mo bang magtungo tayo bukas sa Baryo Pulang Bato? Baka doon ka nakatira at baka may nakakakilala sa'yo. Sige po Lolo Pedring. Gusto ko na po kasi talagang maalala ang lahat eh. O sige, bukas na bukas din ay sasamahan kita magpunta roon. Sana hindi masayang ang lakad natin. Maraming salamat po Lolo Pedring. Nang gabing yon, muli na namang naging mailap ang antok kay Popoy. Bandang 12:00 ng gabi, binulabog sila ng sunod-sunod na katok mula sa labas. Nagising si Lolo Pedring at nang buksan nito ang pinto, ay sumalubong sa kanila si Hector, asawa ni Aling Criselda. May malaking sugat ang lalaki sa leeg na siya nitong tinakpan gamit ang isa nitong kamay. Ayon sa lalaki, tuluyan na ngang naging aswang si Helen at napatay ng dalagita ang sariling ina. Lumingon sila sa pinanggalingan ni Hector at nakita nila si Helen, subalit malayong malayo na ang itsura nito sa dati nitong muka. Naging nakakakilabot na itong tignan dahil sa matutulis nitong mga kuko at ngipin na nakausli. Pinapasok nila ang lalaki sa loob at isinara ang pintuan. Pumasok si Lolo Pedring sa silid nito at nang lumabas ay may sukbit na itong itak. Dito lang kayo. Hindi niya kayo kayang lapitan hanggat nandito kayo sa loob dahil takot ang aswang sa mga bagay na nandito. Saan po kayo pupunta Lolo Pedring? Ngayon na tuluyan na naging aswang si Helen, ay wala na siyang ibang gagawin kundi ang mambiktima. Kailangan ko siyang pigilan. Pero Lolo Pedring, hindi po ba delikado? Baka mapano po kayo? Huwag ka mag-alala. Hindi ito ang unang beses na may kakaharapin akong aswang. Minsan na ako may napatay na mag-asawang aswang noon sa Baryo Pulang Bato. Magtatanong pa sana si Popoy, subalit tumalikod na si Lolo Pedring at lumabas. Sinundan niya ang matanda at sinubukang pigilan, subalit hindi siya nito pinakinggan. Nang lumampas ng 10 metro si Lolo Pedring mula sa bahay nito, ay kagad na itong sinugod ng aswang. Habang pinanonood ang pagtatagisan ng dalawa, ay nag-isip ng paraan si Popoy kung paano siya makakatulong. Pumikit siya at sinubukang pakiramdaman ng sarili. Hinanap niya ang presensya ng mutya sa kanyang katawan. Makalipas lang ang ilang segundo, ay nagtagumpay siyang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Nang may makita siyang lubid, kinuha niya yon
at pagkatapos ay lumapit sa aswang. Naging kasing bilis ng kidlat ang bawat pagkilos niya. Pinaikutan niya ito ng ilang beses hanggang sa maipalupot niya ang buong lubid sa katawan nito. Pinilit pa rin itong makawala, kaya napilitan siyang padaluyan ng boltahe ng dagitab ang lubid na hawak niya. Nangisay ang aswang at bumagsak pagkatapos. Nilapitan ito ni Lolo Pedring at tinaga sa mismong dibdib. Bagamat naaawa siya sa sinapit ng dalagita, alam naman niyang para sa kaligtasan ng lahat ang ginawang yon ng matanda. Pagpasok nila sa loob, naabutan nilang wala na ring buhay si Hector. Hindi kinaya ng lalaki ang natamo nitong sugat. Nang gabi ring yun, sabay nilang sinunog ang bangkay ng mag-ama. Lolo Pedring, nabanggit niyo po kanina na dati na po kayong may napatay na aswang dun po sa baryo Pulang Bato. Totoo po ba yun? Oo, matagal ng panahon yon. Mahigit 3 dekada na ang nakararaan. May pamilya ng aswang na napadpad dati sa baryong yon at wala silang ginawa kundi ang mambiktima ng mambiktima. Ilan sa mga taga roon ang lumapit sa akin at tumingi ng tulong. Nagawa ko mapatay ang mag-asawa pero nagawang makatakas ng binatilyo nilang anak. Ang sabi niyo po, nakagat po ng amalanig si Ate Helen, kaya po siya naging yanggaw. Hindi po kaya ang kumagat po sa kanya ay isa sa 2 aswang na napatay niyo po noon? Iyan nga rin ang hinala ko. Kaya bukas, pagpunta natin sa baryo Pulang Bato, puntahan na rin natin ang lugar kung saan ko sila inilibing. Malapit lang yun sa kakahuyang pinuntahan natin kanina. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay gumayak na sila. Kulang-kulang 1 oras din silang naglakad bago nila narating ang bungad ng baryo Pulang Bato. Walang gaanong bahay ang naturang lugar. Halos puro puno at talahib lang ang makikita sa paligid. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang bahay kubo na gawa sa kugon. Lolo Pedring, kanino pong bahay ito? Bahay ito na mag-asawang aswang na pinatay ko noon. Sa likod nito, doon ko sila inilibing. Pinagmasdan ni Popoy ang naturang bahay at bigla siyang napahawak sa kanyang ulo matapos may sumulpot na senaryo sa kanyang isipan. Sa senaryong yun ay may kasama siyang matandang babae at isang lalaki. Ang sumunod na senaryong naglaro sa kanyang isip ay makapigil hininga. Nakikita niya ang sarili niya na nakikipagtagisan ng lakas sa isang nakakatakot na nilalang. Tumakbo ka na, Apo! Iligtas mo ang sarili mo! Tuluyan nang napaluhod si Popoy nang umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses na yun ng isang matandang babae na kasama niya. Bigla ang pag-atake sa kanya ng realidad matapos niyang mapagtanto na tuluyan ng bumalik ang kanyang alaala. Lola! Lola Ising! Tumayo siya at tumakbo palapit sa bahay na yon. Habang kinakalampag niya ang pintuan ay wala siyang tigil sa pagtawag ng kanyang lola. Nang hindi niya yun mabuksan ay sa bintana naman siya lumapit. Nagtagumpay siyang makapasok matapos niyang dumaan sa bintana. Lola! Lola Ising! Lola! Inilibot ni Popoy ang tingin sa paligid. Malinis yun at walang kahit na anong bakas ng may nangyaring hindi maganda sa loob nun. Lumapit siya sa pintuan at binuksan yun. Sumalubong sa kanya ang nagtatakang tingin ni Lolo Pedring. Sinong lola ang tinatawag mo? Huwag mo sabihing may naaalala ka na. Lolo Pedring, si Lola Ising po. Kasama ko po siya nagpunta rito noon. Galing po kami sa ibang probinsya. Dito po kami dinala ni Kapitan. Nung humingi po kami ng tulong sa kanya dahil nawalan po kami ng tirahan. Iniwan ko siya nung gabing may umatake sa amin. Ang sabi ko po sa kanya, hihingi lang po ako ng tulong.
Pero hindi na po ako nakabalik dahil nahulog po ako sa bangin. Tapos tinamaan po ako ng kidlat. Habang nagsasalita, ay nangilid ang mga luha ni Popoy. Sandali lang. Sinong kapitan ang tinutukoy mo nagdala sa inyo rito? Si Kapitan Dante po. Kapitan po siya sa baryo namin sa probinsya. Ang sabi niya po, bahay daw po to ng mga magulang niya. Kusang natigilan sa pagsasalita si Popoy matapos niyang mapagtanto ang isang bagay. Teka, Lolo Pedring, hindi po ba? Ang sabi niyo po, ito po ang bahay ng mag-asawang aswang na pinatay niyo? Ibig sabihin, yung dalawang matanda po na umatake sa amin ni Lola nung gabing yun, mga amalanyig po sila. Halika sa likod. May aalamin tayo. Nagtungo sila sa likod ng bahay at lumapit sa sagingan na naroroon. Lolo Pedring, ibig sabihin, dito niyo po sila inilibing? Oo, tama ka. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit kita niyaya rito. Tignan mong mabuti ang lupa. Suriin mo. May napapansin ka bang kakaiba? Dahil sa sinabing yun ng matanda, sinipat na mabuti ni Popoy ang lupa sa tabi ng pinaglibingan nito sa mga aswang. Natigilan siya nang mapansin niyang may kakaiba roon. Lolo Pedring, parang bagong bungkal ang lupa rito. Parang may nagukay para maglibing. Kusang napahinto sa pagsasalita si Popoy nang mapagtanto niya kung ano ang nais tumbukin ng kanyang sinasabi. Dahil doon, biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Gamit ang dalawa niyang kamay, hinukay niya ang parting yun. Tumigil lamang siya nang may matamaan siyang kamay. Nakaramdam siya ng panghihina matapos niyang makilala kung kaninong kamay yun. Nagpatuloy siya sa paghukay hanggang sa tuluyang tumambad sa kanyang paningin ang kabuwang itsura ng taong nakalibing doon. Kalunos-lunos ang itsura nito at halos hindi na niya mamukaan. Sa kabila ng masangsang na amoy na sumalubong sa kanya, ay nilapitan pa rin niya yun at niyakap. Lola! Ako to, Lola! Nandito na po ako! Lola! Lola! Hindi magkandamayaw sa pag-iyak si Popoy habang yakap-yakap ang bangkay ng kanyang lola. Nakadagdag sa sakit na nararamdaman niya ang isiping para niya na rin itong inabandona dahil hindi niya nagawang makabalik kagad. Patawarin niyo ako, Lola! Patawarin niyo po ako! Hindi po dapat kita iniwan noon! Patawarin niyo po ako, Lola! Nagtagal ng ilang minuto ang pag-iyak ni Popoy bago humupa ang kanyang emosyon. Inalis niya ang katawan ng lola niya sa hukay na yon at napagdesisyonan niyang sunugin na lang, ayon na rin sa suwestyon ni Lolo Pedring. Habang pinapanood na unti-unting tinutupok ng apoy ang matanda, ay muli na naman siyang napaiyak. Naiintindihan niya na ngayon kung bakit mabigat ang pakiramdam niya nitong mga nakaraan. Dahil alam pala ng puso niya kung ano ang nangyari. Ang buong akala pa naman niya ay meron pa siyang pamilyang uuwian sa oras na bumalik ang kanyang alaala. Akala niya merong naghihintay sa kanya, ngunit akala niya lang ang lahat. Gusto mo bang dito na muna tayo hanggang sa gumabi? Tiyak na babangon ng mga yan. Mamaya, lalo na't kabilugan ng buwan. Ang tinutukoy ni Lolo Pedring ay ang dalawang aswang. Sige po, dito po muna tayo. Kailangan kong ipaghiganti ang nangyari kay Lola. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa lola ko. Habang nagsasalita, ay nagpupuyos sa galit si Popoy. Tila naman naramdaman ng langit ang kanyang hinagpis dahil biglang kumidlat ng sunod-sunod. Kinagabihan, 10:00 pa lang ng gabi
ay bumangon na ang dalawang amalanhig mula sa kanilang libingan. Yun ang pinakahihintay na sandali ni Popoy. Mag-iingat ka, Popoy. Kahit mistula na sila zombie, mabilis at malakas pa rin sila. Sa halip na magsalita, ay tinignan lang ni Popoy ang kanyang mga palad at pagkatapos ay naglabas siya ng kapangyarihan niyang kidlat mula sa mga yon. Pumasok sa isip niya na magkaroon ng sandata at kagad na lumikha ng isang nagliliwanag na sibat ang dagitab na lumabas sa kanyang kamay. Lihim siyang napahanga sa kakayahang taglay ng mutya na nananalaytay sa kanyang katawan. Pinaglaruan niya sa kanyang mga kamay ang sibat na hawak na animo ay isa yung baton. Hindi na hinintay ni Popoy na pasukin pa sila ng dalawang aswang. Siya na mismo ang lumabas para salubungin ang mga ito. Nang makita siya ng lalaking amalanhig, ay kagad siya nitong sinugod. Hawak ang sibat, sinalubong niya ito at sunod-sunod na inatake. Hindi siya tumigil hanggat hindi ito bumabagsak. Tumalsik ang aswang at humampas sa isang puno na nasa hindi kalayuan matapos niyang iwasiwas ng palang ang hawak niyang sibat. Bagamat hindi yun natamaan ng talim, naglabas ng matinding puwersa ang pag-atake niyang yun, kaya tumilapon ang amalanhig. Hindi na hinintay ni Popoy na muling makabangon ang aswang. Inihagis niya sa direksyon nito ang hawak niyang sibat at direkta yung tumama sa kaliwang dibdib nito. Kagad itong binawian ng buhay pagkatapos. Itinaas lang ni Popoy ang kanyang kanang kamay at bumalik sa kanya ang sibat. Sumunod niyang hinarap ang babaeng amalanhig. Naging mabilis lang ang paglalaban nila dahil kagad niya itong tinapos. Kagad din naglaho ang sibat sa kanyang kamay nang matapos na ang laban. Pinagtulungan nila ni Lolo Pedring na buhatin ang mga bangkay ng dalawang aswang at sinunog nila yon. Nang tuluyang maging abo ang katawan ng mga ito, ay saka lang nila nilisan ang lugar. Popoy, iho. Nakikiramay ako sa nangyari sa lola mo. Hindi ko alam na ganun pala katindi ang pinagdaanan mo bago kita natagpuan. Yun marahil ang isa sa dahilan kung bakit ka tinamaan ng mutya ng dagitab para magkaroon ka ng pagkakataon na maipaghiganti ang nangyari sa iyo. Si Lola Isig na lang po meron ako. Tapos nawala pa. Hindi ko na po alam ngayon kung saan po ako pupunta. Wala na po akong pamilya. Hindi mo kailangan mamroblema kung saan ka pupunta. Pwede ka manatili rito hanggat gusto mo. Alam mo, Popoy, sa totoo lang, sa maiksing panahon natin pagsasama, napamahal ka na rin naman sa akin, kaya hindi na iba ang tingin ko sa'yo. Hindi ko po ata kayang manatili po rito gayong alam ko po sa sarili ko. Nabuhay pa po ang taong dahilan kung bakit nangyari sa amin to. Kung ganon, ano ang plano mo? Babalik ka sa probinsya nyo? Sunod-sunod na tumango si Popoy bilang pagtugon. Kung ganon kailan mo mabalak umalis? Bukas na bukas din po, Lolo Pedring. Lolo Pedring, gusto niyo po ba sumama? Hindi na. Hihintay na lang kitang bumalik. Yun kung gusto mo pang bumalik. Babalik po ako. Kapag hindi na po ako nakabalik sa loob ng 1 linggo, ibig sabihin lang po nun, ay nabigo po ako. Sino ba ang babalikan mo ron? Si Mayor ba o si Kapitan? Si Mayor po. Dahil siya po may kasalanan ng lahat. Kung hindi niya po inangkin ang lupa namin, hindi sana kami mapapadpad dito. Buhay pa sana ang lola ko. Sa nakikita ko, Popoy, malinaw na ginawa kayong pain ni Kapitan para magkaroon ng bibiktimahin ang mga magulang niya. Pero Lolo Pedring, baka naman po hindi niya lang alam na naging amalanhig na po pala ang kanyang mga magulang. Sa probinsya po kasi namin, kilala po siya mabuting tao. Kaya ang hirap pong paniwalaan na sinadya niya po kaming ipakain sa mga magulang niyang aswang.
Imposible po eh. Kung hindi niya sinadya ang lahat, bakit kinailangan pa niyang ilibing ang lola mo sa likod ng bahay? Bago niya po kami iwan nun, sinabi niya pong babalik siya para dalaw-dalawin po kami. Baka po naabutan niyang ganun na po ang sitwasyon pagbalik niya. Kaya inilibing na lang po niya si Lola. At hindi ka man lang hinanap. Hindi mo ba iniisip yun? Lolo Pedring, baka po akala niya patay na rin po ako. Diba sabi niyo nga po, aswang din po siya? Kung tutusin, kaya niya po kami saktan pero hindi naman po niya ginawa. Pero wag po kayo mag-alala. Pupuntahan ko pa rin po siya para alamin kung sinadya ba niya talagang ipakain kami sa mga magulang niya. O siya, sige. Basta mag-iingat ka, Popoy. Base sa naging kwento mo, mukhang masamang tao nga ang mayor nyo. Alam mo, ibang kalaban na mga ganyang tao. Kung minsan, mas masahol pa sila sa mga kilala nating halimaw. Wala po akong pakialam kung gaano po siya kasama. Hindi po ako natatakot sa kanya. Pagbabayaran niya po ang ginawa niya sa amin ni Lola. Pinapangako ko yun. Masyado ka pang bata para mabuhay sa galit at sa pagnanais na magiganti. Ngunit hindi kita masisisi kung yan ang nararamdaman mo sa ngayon. Pero, Popoy, ayaw mo bang kalimutan na lamang ang lahat at mabuhay ng tahimik kasama ako? Lolo Pedring, kahit gustuin ko man po, hindi ko po kayang baliwalain na lang po ang lahat eh. Matatahimik lang po ko kapag nakita ko pong nagbabayad na sa kasalanan niya ang taong gumawa nito sa amin. Kung buo na talaga ang desisyon mo, hindi na kita pipigilan pa. Ipagdarasal ko na lamang na magtagumpay ka sa gagawin mo. Maraming salamat po Lolo Pedring sa lahat po nung naitulong niyo sa akin. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihang pinakita niyo po sa akin habang nandito po ako. Huwag ka nang umiyak. Wala yun. Popoy, bumalik ka ha. Hihintayin kita, apo ko. Nang yakapin siya ni Lolo Pedring, ay niyakap niya rin ang matanda. Muling naramdaman ni Popoy ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa, katulad ng palaging pinararamdam sa kanya ng kanyang lola nung nabubuhay pa ito. Kinabukasan, inihatid siya ni Lolo Pedring sa sakayan ng bus papunta sa probinsya nila. Ayon sa matanda, aabutin ng mahigit 8 oras ang biyahe, kaya ginising siya nito ng maaga upang hindi siya abutan ng gabi sa daan. Inabot ng 2 oras ang paghihintay ni Popoy bago tuluyang umalis ang bus na sinasakyan niya. 5 oras na siguro silang umaandar nang biglang magkagulo sa loob ng bus. May 2 lalaki ang bigla na lang naglabas ng patalim at inutusan silang lahat na ilabas ang dala nilang mga pera. Inilabas ni Popoy ang pera niyang nakabalot sa isang lumang panyo at hinintay ang isa sa 2 lalaki na tuluyang makalapit. Nang hawakan nito ang kanyang kamay para kunin ang pera niya, ay bigla na lang itong nangisay at bumagsak. Nataranta ang kasama nitong nakabantay sa may pintuan at tumalon palabas kahit umaandar ang bus. Kaagad na humupa ang tensyon sa loob matapos matiyak ng mga pasahero na ligtas na silang lahat. Ang lalaking nawalan ng malay ay pinaniniwalaang inatake ng sakit kaya biglang nangisay. Ngunit ang hindi nila alam ay nakuryente ito sa dagitab ni Popoy. Pasado 6:00 na ng gabi nang huminto ang sinasakyang bus ni Popoy sa bayan ng San Mateo. Mula roon, sumakay siya ng jeep at bumaba sa palengke kung saan siya nagbebenta ng gulay noon. Nagulat pa siya nang may biglang kumalabit sa kanya habang nakatayo siya sa gilid ng maputik na kalsada. Paglingon niya, nakita niya si Mang Elias. Oh, Popoy! Aba, ikaw ba talaga yan? Bakas sa mukha ng matanda na hindi ito makapaniwala na nakatayo siya sa harapan nito. Mang Elias! Opo, ako nga po ito si Popoy.
Kumusta na po kayo? Abay, mabuti naman. Ikaw, kumusta ka? Wala na ako naging balita sa inyo simula nung gabing yun. Abay, nasaan ang lola mo? Kasama mo ba? Mang Elias, wala na po si Lola. Ano? Wala na? Abay, bakit? Mahabang istorya po, Mang Elias eh. Pasensya na po kung hindi ko po masasabi sa inyo ang dahilan. Ganun ba? Ayos lang. Bay, teka. Saan ka ba nang galing? Nakita kitang bumaba sa jeep. Saan ka ba tumutuloy ngayon? Sa tabi-tabi lang po. Kung ganun gusto mo bang tumuloy muna sa bahay ko? Ako lang naman mag-isa ron Ayos lang po ba sa inyo, Mang Elias? Abay, oo naman. Hindi ka na iba sa akin, iho. Alam mo naman magkaibigan kami ng lola mo, hindi ba? Dahil kailangan niya ng pansamantalang matutuluyan, hindi na tumanggi ang batang si Popoy sa alok ni Mang Elias na doon muna siya tumuloy sa bahay nito. Katulad ng tirahan nila dati ng kanyang lola, kubo lang din ang tinitirahan ng matanda. O siya, sige. Maupo ka na muna, Popoy. Teka, kumain ka na ba? Opo, tapos na po, Mang Elias. Ganun ba? Kape, gusto mo ba? Sige po, salamat po. Teka, ipagtitimpla kita ha. Maupo ka na muna dyan. Naupo si Popoy sa naroong upuan at inilibot ang paningin sa paligid habang hinihintay na matapos si Mang Elias sa pagtitimpla ng kape. Mang Elias, kayo lang mag-isa rito? Akala ko po may asawa kayo. Parang nabanggit niyo po kasi dati kay Lola na may anak po kayong kasing edad ko. Ha? May nasabi ba akong ganun? Baka lasing lang ako noon kaya kung ano-ano na ang pinagsasasabi ko. Wala akong asawa't anak. Mag-isa lang ako rito. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Popoy na tila naging malikot ang mga mata ni Mang Elias habang nagsasalita. Hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin. Tumuon ang atensyon niya sa isda at karne na dala ng matanda. Ang dami niyo naman po yatang biniling ulam. Kaya niyo po bang ubusin lahat yan? Dinamihan ko na para hindi na ako magpabalik-balik pa sa palengke. Nakakapagod. Ang layo-layo, di mo ba nakita? Hindi bale. Nandito ka naman na. May kasama na akong uubos ng mga ito. O paano, maiwan muna kita rito ha. Magluluto lamang ako ng hapunan natin. Pagkasabi nun ay tumalikod na ito at nagtungo sa kusina. Habang abala si Mang Elias sa ginagawa, ay nakamasid lang siya rito. Pagkatapos nitong magluto, nakita niyang naglagay ito ng kanin at ulam sa isang plastik na baunan. Oh, luto na! Kumain na tayo para makapagpahinga ka. Alam ko na pagod ka. Naghain ng pagkain si Mang Elias sa hapagkainan at sabay nilang pinagsaluhan yon. Nang matapos ay nagboluntaryo siyang maghugas ng kanilang pinagkainan. Mauna na ako matulog sa'yo, Popoy ah. Maaga pa kasi akong pupunta bukas sa bahay ni Mayor. Sige lang po, Mang Elias. Salamat po uli. Pagkatapos maghugas, ay nahiga sa upuang kawayan si Popoy at pumikit. Pagsapit ng hating gabi, naramdaman niya na bumangon si Mang Elias at lumabas ng kubo. Nang matiyak niyang ilang metro na ang layo nito, ay saka lang siya dumilat at bumangon. Sumilip siya sa bintana at nakita niya itong tumatakbo papasok sa kasukalan, bit-bit ang pagkain na nakalagay sa baunan. Sinunod niya ang udyok ng kanyang isipan. Lumabas siya at sumunod. Nang makita niyang pumasok si Mang Elias sa loob ng isang kuweba, ay hindi niya na ito sinundan pa. Sa halip, hinintay niya itong makalabas bago siya pumasok sa loob. Bagamat tahimik sa loob, ramdam ni Popoy na merong kakaiba sa paligid. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa pinakadulo kung saan may nakita siyang 4 na estatwa ng tigre na nasa 4 na sulok ng kuweba. Tumuon ang atensyon niya sa kulungan na nasa gitna. Sa loob nun ay merong 2 babae na nakakulong, isang may edad na at isang bata
na sa hula niya ay kasing edad niya. Sa kabila ng sinabi sa kanya na huwag siyang lumapit, ay humakbang pa rin siya palapit. Nang hawakan niya ang kulungan, ay biglang humarap sa kanya ang isa sa 4 na estatwa at nagulat pa siya nang maglabas yun ng pana mula sa bibig. Dahil hindi niya yun inaasahan, natamaan siya sa kanang braso. Itinaboy siya ng isang babae at sinabing pare-pareho silang mamamatay sa oras na tangkain niya silang ilabas sa kulungan. Hindi niya pinansin ang sinabi nitong yun. Sa halip ay hinawakan niya ang kandadong bakal at sinimulang kalagin. Dahil sa ginawa niyang yun, sabay-sabay na humarap sa direksyon nila ang 3 pang estatwa at sunod-sunod na naglabas ng pana. Inilabas ni Popoy ang kidlat niyang sibat at sinangga ang mga yun. Sige na! Tumakas na kayo! Sigaw niya sa mag-ina habang abala siya sa pagsangga sa mga pana upang walang matamaan sa kanila. Lumabas ang 2 sa kulungan at magkahawak kamay na tumakbo. Nang matiyak naman ni Popoy na nakalabas na ang 2, bigla niyang ibinaon sa lupa ang dulo ng kanyang sibat at naglabas yun ng malakas na puwersa na yumanig sa buong paligid. Bumagsak ang mga estatwa at kasabay nun ay nagsimulang gumuho ang lugar. Simbilis ng kidlat niyang nilisan ang loob ng kuweba bago pa yun tuluyang gumuho. Sa labas ng kuweba, naroon at naghihintay sa kanya ang 2 babae. Manang, pamilya po ba kayo ni Mang Elias? Ligtas na po kayo! Nilapitan niya ang 2 at sabay-sabay silang naglakad palabas ng kakahuyan. Pagdating nila sa bahay ni Mang Elias, bakas sa mukha ng matanda ang pagkagulat nang makita kung sino ang mga kasama niya. Nang makabawi sa pagkakabigla, ay nilapitan nito ang mag-ina at niyakap. Nagdesisyon si Popoy na magpahangin sa labas at iniwan ng 3. Makalipas ang ilang minuto, ay nilapitan siya ni Mang Elias. Popoy, maraming salamat sa pagliligtas mo sa mag-ina ko. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. Sila ang buhay ko, Popoy. Matagal ko na silang gustong ialis sa impyerno na yon. Pero wala akong magawa. Garalgal ang boses ni Mang Elias habang nagsasalita. Pero Mang Elias, ano pong ginagawa nila ron? Sino po nagkulong sa kanila? Bago ko sagutin ang tanong mo, may aaminin muna ako sa'yo. Malaki ang kasalanan ko sa'yo at sa lola mo. Natigilan si Popoy sa kanyang narinig. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? Natatandaan mo ba yung pampataba ng pananim na binigay ko sa inyo? Alam kong may halo yung itim na salamangka. Pero maniwala ka, Popoy. Hindi ko talaga gusto ibigay sa inyo yun. Hindi ko gusto mapahamak kayo ng lola mo. Pero wala ako mapagpipilian dahil dinukot nila mag-ina ko ng araw na yon para gawin ko ang gusto nila. Kumunot ang noo ni Popoy sa sinabing yon ni Mang Elias. Ano po? Itim na salamangka? Hindi po ba sabi niyo galing yung kay Mayor? Ibig sabihin, tama nga si Lola Ising. Planado niya ang lahat sa umpisa pa lamang. Hindi si Mayor ang tinutukoy ko. Katulad ko, sunod-sunuran lang din siya kay Dante. Si Kapitan Dante ang totoong masama. Siya ang may gusto na angkinin ang lupa niyo. Ha? Si Kapitan Dante? Paano nangyari yun? Hindi siya totoong mabuting tao gaya ng iniisip niyo. Gaya ng iniisip niya ng lahat. Popoy, isa siyang walang awang halimaw. Isang aswang na merong itim na kapangyarihan. Hayop siya. Kung ganun, totoo pala ang hinala ni Lolo Pedring na sinadya ni Kapitan na dalhin kami sa probinsya nila para ipakain sa aswang ng mga magulang niya. Si Mang Elias naman ang natigilan sa sinabi niya. Ano? Probinsya? Saan probinsya? Umalis kayo rito? Opo. Lumapit po ako sa kanya noon kay Kapitan para humingi po ng tulong. Matapos po naming mawala ng tirahan.
Dinala niya po kami sa isang probinsya, sa bahay po ng mga magulang niya. Pero kinagabihan din nun, inatake kami ng aswang. Nakaligtas po ako. Pero si Lola, Napakasama niya talagang tao. Wala talaga siyang puso. Hindi pa siya nakontento na nagtagumpay na siya mapaalis kayo. Talagang ipinain pa kayo sa mga aswang. Hayop siya. ang buong akala ko po talaga si Mayor po may gustong paalisin kami. Kaya kay Kapitan po ako lumapit para humingi po ng tulong. Sa ginawa ko pong yun, ako na rin pala ang naglagay sa buhay namin sa panganib. Pero Popoy, paano mo nagawang makaligtas? May tumulong ba sa'yo? Tumakas po ako para sana humingi ng tulong. Pero hindi na po ako nakabalik dahil nahulog po ako sa bangin. At tinamaan po ako ng kidlat. Nakita po ako doon ng matanda na ang pangalan po ay Lolo Pidring. Tapos, dinala niya po ako sa kanila. Nagising na lang po ako nang wala po akong maalala. Kahapon nga lang po bumalik ang alaala ko eh. Kaya nagdesisyon po agad ako na bumalik dito. Sino naman yung Lolo Pidring na sinabi mo? Yun nga po, siya nga po yung nagligtas sa akin. Nakita niya po akong walang malay sa ilalim ng bangin kaya inuwi niya po ako at ginamot. Teka, Popoy, tama ba ang narinig ko sa'yo na tinamaan ka ng kidlat? Abay, paano mo nagawang mabuhay? Mahirap pong ipaliwanag eh. Pero pagkatapos ko pong magkamalay, nagkaroon na po ako nito. Itinaas ni Popoy ang isa niyang kamay at ipinakita ang kanyang kapangyarihan kay Mang Elias. Aba, Popoy, meron kang mutya ng dagitab? Alam niyo rin po ang tungkol sa mutya, Mang Elias? Oo naman. Naikwento lang sa akin yan noon ng lolo ko. Ang akala ko, kwentong barbero lang yan. Ngunit totoo pala. Kaya po ako bumalik dito para maghiganti. Pagbabayarin ko po ang dapat pagbayarin sa nangyari sa amin ni Lola. Popoy, kasama ba ako sa gusto mong pagbayarin? Maiintindihan naman kita kung sakali. Pero sana, huwag mo naman idamay ang mag-ina ko. Wala silang kasalanan. Mang Elias, huwag po kayong mag-alala. Wala akong balak na isali ka o ang pamilya mo. Naiintindihan ko po ang ginawa nyo. Kahit sino naman po siguro na malagay po sa sitwasyon nyo noon, ay gagawin din po ang lahat para sa pamilya nila. Ngayon pong alam ko na kung sino ang totoong kalaban. Hindi po ako papayag na may maloko pa siyang iba. Mag-iingat ka, Popoy. Katulad na sinabi ko kanina, masahol pa sa halimaw si Dante. Bukod sa pagiging aswang, marunong din siyang gumamit ng itim na salamangka. Gusto ko po siya makaharap bukas ng gabi. Kakailanganin ko po ng tulong niyo, Mang Elias. Sige, Popoy. Nasa likod mo ko. Iniligtas mo mag-ina ko, kaya wala akong hindi susundin sa lahat ng sasabihin mo. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ganito po. Dalhin niyo po siya sa may kakahuyan bukas. Ikaw na po ang bahalang gumawa ng rason kung paano mo siya madadala ron. O sige, ako nang bahala ron. Marami pong salamat uli. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil iniligtas mo ang pamilya ko. Ang tagal ko silang hindi nakasama. Nakukontento na lang ako sa pagdadala ng pagkain doon para hindi sila magutom. Takot akong hawakan sila dahil alam kong delikado. Kalimutan na po natin yun, Mang Elias. Wala po yun. Ginawa ko lang naman po ang alam kong dapat gawin. Nagtagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap nila ni Mang Elias bago nila napagpasyang pumasok na sa loob. Kinabukasan, nagpaalam si Popoy na pupunta siya sa dati nilang tinitirhan. Mataas na ang sikat ng araw nang makarating siya roon. Naabutan niya ang ilang kalalakihan na abala sa pagbubungkal sa malawak nilang lupa gamit ang isang dimakinang sasakyan. Bumalik sa isip niya ang masasayang alaala nila ng kanyang lola at dahil doon, nabuhay ang galit sa dibdib niya. Tila naramdaman ng kalangitan ang emosyong namayani sa kanya dahil biglang dumilim at sinabayan ng pagkidlat. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na tinamaan ng kidlat ang lupa nila. Kaagad nagsitakbuhan palayo ang mga naroong kalalakihan na nagtatrabaho
matapos masaksiyan ang nangyayari. Kumalma lang ang kalangitan nang maglakad siya palayo sa lugar na yon. Bago siya umuwi, ay pumunta muna siya ng bayan at pumasok sa isang tindahan ng mga comics. Bumili ulit siya ng maskara ng paborito niyang comics karakter. Kinagabihan, alas 7 pa lamang ay nasa kakahuyan na si Popoy at hinihintay niya na dumating si Kapitan Dante. Suot niya sa kanyang muka ang maskarang binili niya. Waring ginaya niya ang karakter sa comics upang hindi siya makilala ni Kapitan. Makalipas ang mahigit 1 oras na paghihintay, dumating din ang kanyang hinihintay. Bakas ang pagtataka sa mukha nito nang makitang gumuho na ang kuweba kung saan nito ikinulong ang mag-ina ni Mang Elias. Lumabas siya mula sa likod ng isang puno upang makita siya nito. Kapitan Dante! Kumusta ka? Sino ka? Bakit may takip ang mukha mo? Bakit ka nakasuot ng maskara? Ikaw ba may kagagawa nito? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako! Oo, ako nga. At ikaw na ang susunod kong patutumbayin. Pagkasabi nun, ay inilabas ni Popoy sa kanyang kanang kamay ang kidlat niyang sibat. Pinaglaruan niya muna yon sa kanyang mga kamay at pagkatapos ay iniumang niya ang matulis na parte paharap sa kapitan. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Itinaas ni Dante ang isa nitong kamay at naglabas ng kulay itim na mahika. Unti-unti yung humaba at naging hugis espada. Hindi na nagulat si Popoy sa kanyang mga nasaksiyan dahil nabanggit na sa kanya ni Mang Elias na marunong gumamit ng itim na mahika, si Dante. Hayop ka, Kapitan Dante! Pagbabayaran mo lahat ng kasamaang ginawa mo! Pagkasabi nun ni Popoy, ay sinugod niya kagad si Kapitan gamit ang taglay niyang bilis. Nagtagisan sila ng lakas at kapangyarihan. Maririnig sa paligid ang dagundong ng kanilang mga armas tuwing nagkakasalubong ang mga yon. Nagtagal pa ng ilang minuto ang kanilang laban bago siya nagtagumpay na mapatumba ang kapitan. Nagawa niyang putulin ang gamit nitong maywagang sandata nang hampasin niya yon ng kanyang sibat na kidlat. Ang akala niya, susuko na si Kapitan Dante, pero nagkamali siya. Muli itong tumayo at may binanggit na mga katagang hindi niya maintindihan. Napalingon si Popoy sa paligid nang may narinig siyang papalapit. Pagtingin niya sa itaas, may nakita siyang maraming uwak na papalapit sa direksyon niya. Naging abala siya sa pagpatay sa mga yon, kung kaya't hindi niya napansin na nakalapit na pala sa kanya si Kapitan. Napangiwi siya nang ibaon nito sa kanyang tiyan ang hawak nitong armas. Naramdaman niyang tumagos yun hanggang sa kanyang likuran. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa tuluyang mapaluhod. Sinamantala naman yun ni Dante para alisin ang suot niyang maskara. Saglit lang itong nagulat nang makita ang kanyang muka. Kasunod nun ay umalingaw-ngaw na sa paligid ang malademonyo nitong halakhak. Ikaw pala yan! Hindi bale, Popoy! Huwag kang mag-alala dahil magkakasama na kayo ngayon ng lola mo! Nang marinig ni Popoy na binanggit nito ang kanyang lola, ay bigla siyang nagkaroon ng panibagong lakas. Bumalik sa isip niya ang lahat ng pinagdaanan nila at kung paano ito namatay sa kamay ng mga amalanhig. Tumingala sa kalangitan si Dante nang magsimulang kumidlat. Sinamantala niya yon. Tumayo siya at itinusok ang hawak niyang sibat sa tagiliran nito. Napaatras ito habang hawak-hawak ang natamong sugat. Kalaunan ay napaupo ito sa damuhan. Hayop ka, Kapitan! Dito na nagtatapos ang kasamaan mo! Pagkasabi nun, ay inihagis niya ang sibat sa direksyon nito. Kasabay ng pagbaon nun sa kaliwa nitong dibdib, ay siya ring pagtama ng kidlat sa katawan nito.
Nang matiyak niyang wala na itong buhay, ay muli siyang napaluhod habang sapu-sapo ang sugat na walang tigil sa pagdurugo. Nasa paligid lang pala noon si Mang Elias at kaagad itong lumabas at lumapit sa kanya matapos nitong makita na natalo na ng bata si Dante. Popoy! Popoy! Kailangan mo magamot. Malala ang sugat mo. Dadalhin kita sa bahay. Inilalayan siya nitong makatayo at maglakad. Paglabas nila ng kakahuyan, bigla siyang humiwalay dito. Mang Elias, salamat na lang po. May kilala po ako manggagamot. Sa kanya na lang po ako magpapagamot. Salamat po sa ginawa niyong pagdadala rito kay Kapitan. Pero grabe ang sugat mo, Popoy. Delikado. Kaya mo ba magpunta ron na mag-isa? Opo, kayang-kaya ko po, Mang Elias. Sigurado ka? Kung ganun hindi na kita pipigilan pa. Mag-iingat ka, Popoy. Maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas sa mag-ina ko. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Salamat po. Tumangulang si Popoy at nagsimulang humakbang palayo. Makalipas ang halos isang araw, natagpuan ni Popoy ang kanyang sarili na nakatayo sa tapat ng bahay ni Lolo Pedring. Nanghihina pa rin siya, kung hindi marahil sa mutya ng dagitab na nasa kanyang katawan, ay baka kanina pa siya binawian ng buhay. Itinaas niya ang kanyang kamay para sana kumatok, subalit hindi pa man yun sumasayad, ay bumukas na kagad ang pinto at sumalubong sa kanya ang matanda. Magandang umaga po. Magpapagamot po sana. Natawa si Lolo Pedring sa sinabi niyang yon. Kung aalis ka lang din ulit, sa oras na gumaling ka na, ay hindi ang sagot ko. Si Popoy naman ang natawa sa matanda. Wala na pong dahilan para umalis po ako, Lolo Pedring. Pagkasabi nun, ay nilapitan niya si Lolo Pedring at yumakap siya sa bewang nito. Alam ni Popoy na hindi siya nagkamali ng desisyon na bumalik. Lumipas ang maraming araw at buwan. Masayang namuhay ang dalawa sa munti nilang kubo. Tawanan at hagik-gikan ang maririnig sa kanila sa labis na kasiyahan. Wala nang aswang na gumagambala o napapabalitang nag-aasik ng lagim. Si Popoy ay nagtanim ng iba't ibang gulay katulad ng ginagawa niya dati para ibenta at makatulong sa kanyang Lolo Pedring na bago niyang pamilya ngayon at itinuturing na bagong pag-asa para sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng kapayapaang tinatamasa nila, hindi pa rin sila nagpakampante ni Lolo Pedring dahil alam nila na ang kasamaan ay palaging naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang sumalakay at hindi rin lingid sa kanila na dahil sa kapangyarihang taglay ng mutya ng dagitab ay maaaring merong masasamang loob o elemento ang magnanais na makuha ito sa kanya. Ngunit naniniwala ang batang si Popoy na hanggang buo ang pananampalataya niya sa Diyos at sa kanyang mutya at sa pagmamahal niya sa kanyang Lolo Pedring ay hinding-hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Habang namimitas